Kabilang sa mga programang makatutulong sa ating mga kababayan ang pag-roll out ng 10 pesos per liter na fuel subsidy para sa ating mga drivers. Magsisimula na ang programang ito ngayong tanghali. 10 pisong diskwento sa kada litro ng petrolyo sa mga public utility vehicles. Epektibo na ngayong araw sa 52 gas stations sa Metro Manila. Ngayon, ang sinasabi po natin, kuwari, tanggalin po natin yung excise, kuwari sa diesel. Karamihan po ng nagbabayad ng excise based on consumption, pinakamaraming nagkukonsume nito at hence pinakamalaking nagbabayad ng tax nito ay yung pinakamayaman. So kung tanggalin natin to, we had 50 billion pesos. So meron tayong 50 billion na hindi maibibigay na tulong sa mga vulnerable at middle income classes. Suspensyon ng excise tax sa diesel at gasoline, ipinagpapaliban muna ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ng pamahalaan. However, her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Vice President Sara Duterte inakusahang sinungaling ni Ramil Madriaga. 125 million pesos na confidential funds na ubos lamang sa loob ng isang araw ayon sa nagpakilalang bagman. First and foremost, number one, our actions in the West Philippine Sea are designed to secure and to protect our sovereignty and sovereign rights, and that would include protecting the environment. Number two, all of our actions are based on scientific evidence. We do not fabricate news. It took more than a year to be able to have this liquid check to confirm that indeed it contains cyanide. We reject any statement that these are fabricated news. Aligasyon ng China na fabricated cyanide ang nakita sa Ayungin Shoal, pinabulaanan ng Philippine Navy. Based doon sa ating backtracking na talagang nakasama siya doon sa money laundering case, dapat po, kasi po ito po ay nahabol na po ng ating pong mga ahensya ng pamahalaan dahil ito po ay magsisilbi po mga ebidensya sa kanila pong mga kinakarap po. Dalawang suspect sa iligal na bentahan ng sasakyan na aresto ng pulisya sa Taguig City. Publiko pinag-iingat sa katulad na transaksyon. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTVU Radio, at una sa ating mga balita. Ilang araw nang nagpupursige ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection para maapula ang sunog sa sanitary landfill sa Navotas City. Isa sa tinitingnang dahilan ng BFP na sanhi ng sunog ay ang spontaneous combustion o kusang pagliyab dahil sa init ng sikat ng araw. Samantala, sinimulan ng tambakan ng buhangin ang lugar ng sunog. Ito ang balita ni Dante Amento. Ang dahilan ng sunog ay under investigation pa, pero ayon po sa eyewitness natin, ang sunog ay nagsimula sa gawing gitnang bahagi. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang eksaktong dahilan ng sunog sa Navotas Sanitary Landfill na nagsimula pa noong gabi ng Biyernes, April 10. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang sunog sa gitnang bahagi ng landfill ayon sa isang eyewitness. Hindi accessible sa publiko o hindi basta-basta nakakadaan sa lugar at tanging mga heavy equipment lamang tulad ng bulldozer ang nakakapasok. Ang nasabing landfill po ay non-operational since August of 2025. So ang pinagmulan ay bandang gitna, kaya ang bilis ng pagkalat, no, at hindi naapula agad dahil nga sa accessibility sa bandang gitna. Bagamat wala pang pinal na konklusyon, posibleng spontaneous combustion o kusang pagliliyab o pagkakaroon ng apoy ang tinitingnang sanhi ng mga autoridad. Paliwanag ni BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang mga nabubulok na organic waste ay naglalabas ng methane gas. Dahil sa matinding init ng panahon at kawalan ng ulan sa mga nakalipas na araw, maaaring ito ang nag-trigger ng apoy sa ilalim ng tambak ng basura. Ang posibilidad, no, ay maaari dahil sa init ng
paligid at sa ilang araw na tuloy-tuloy yung talagang init ng panahon at wala tayong natalang ulan, ay maaari ang nabanggit ninyo Ma'am Irene, yung spontaneous combustion, na kung saan alam naman natin yung mga organic waste decomposes na yan ay pwedeng mag-generate ng methane gas. Samantala, inaasahang sisimulan na ang pagtatambak o pagtatakip ng buhangin sa nasusunog na bahagi ng landfill. Ayon kay Navotas Mayor John Ray Tiangco, dumating na ang barge na may kargang buhangin. Hihintay na lang na mag-high tide para makalapit ito sa landfill. So yun po yung barge na may karga ng buhangin at ito yung mga kasamahan po natin dito na yan po, dito yung mga heavy equipment. Patuloy namang nanawagan ang mga lokal na pamahalaan gaya ng Navotas at Maynila sa publiko na mag-ingat at magsuot pa rin ng face mask kapag lalabas ng bahay dahil sa panganib sa kalusugan dulot ng usok mula sa nasusunog na landfill. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tukoy na ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang may-ari ng cargo vessel na sangkot sa iligal na operasyon ng langis sa Navotas City. Ayon kay PNP HPG spokesperson Lieutenant Nadam Malang, may hawak na silang inisyal na impormasyon kung sino ang may-ari nito. Inihintay na lamang anya nila ang certification mula sa Maritime Industry Authority o Marina. Ayon kay Malang, isang alias Brando ang natukoy na may-ari ng barko na napag-alamang halos 2 taon nang nagsasagawa ng illegal na transfer ng langis. Hindi talaga allowed or hindi authorized or unauthorized po yung area para magkaroon ng ganong uri po ng distribution ng petroleum products. Nahuli ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang 2 suspect sa iligal na pagbebenta ng sasakyan. Ayon kay PNP HPG spokesperson Police Lieutenant Nadam Malang, bukod sa iligal na bentahan, alarmado din ang sasakyan na idinidispose ng mga suspect. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi ko rin po talaga alam din po. Tapos sabi lang doon po, bigyan doon po ako kahit ano daw po ng pera para din po sa pampa-opera po ng papa ko. Ano daw po, minsan 16 daw po. Hindi yung mga karapatan nyo, ha? Cooperate lang tayo, ha? Okay. Tinakip ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang 2 individual sa Taguig City noong 1 linggo. Suspect ang mga ito sa pagbebenta ng mga alarmadong sasakyan online. Ayon kay PNP HPG spokesperson Police Lieutenant Nadam Malang, nabisto ang modus ng mga suspect dahil sa pinag-igting na cyber patrolling. Lumalabas sa investigasyon na hot car ang naturang sasakyan dahil may kinakaharap na kasong money laundering ang may-ari nito na sinasabing nagtatrabaho dati sa Pogo. Based doon sa ating backtracking na talagang nakasama siya doon sa money laundering case, dapat po, kasi po ito po ay nahabol na po ng ating pong mga ahensya ng pamahalaan dahil ito po ay magsisilbi po mga ebidensya sa kanila pong mga kinakaharap po ng kaso. Ang isa sa mga suspect, todo paliwanag sa mga pulis. Hindi umano niya alam na may sabit pala ang papeles ng mga sasakyan. Tinanggap lang umano niya ang alok sa kanya ng kanyang kaibigan na mag-assist sa pagbebenta dahil nangangailangan siya ng pera na pang-paopera ng kanyang ama. Hindi po talaga dapat po pupunta po kasi po nasa biyahe po ako eh. Hindi po wala po akong kaalam-alam sa sasakyan po kahit yung mga pinipindot po. Ano lang po, pinag-assist lang po. Naibebenta ang sasakyan sa halagang 1.2 million pesos na mas mababa kumpara sa orihinal na presyo nito, na aabot sa 4.6 million pesos. May babala naman ang PNP HPG sa mga bumibili ng sasakyan na sablay ang mga dokumento. They are liable po para po dun sa mga cases, most especially kung ito po ay binabackground pa natin yung sasakyan. Kung ito po ay nakaw, maaari po sila maharap po sa mga anti-fencing law. And sa isang banda, kung ano man din pa yung mga cases na patungkol po dun sa kinaharap po or money laundering na kinaharap po nung ito pong ganito pong mga tao, ay yun din po maaaring maharap po nilang kaso. Inihahanda na ang kasong isasampal laban sa mga suspect
habang nasa kustudiya na ng HPG ang sasakyang ibinibenta. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pa rin kasiguraduhan sa ngayon kung patuloy na bababa ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, nakadepende pa rin sa nangyayaring gulo sa gitnang silangan ang galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Sa pagtaya ng kalihim, kung ngayon man ay tumigil na ang gyera, mananatiling mataas ang presyo ng langis sa mga susunod na buwan. So we are really at the mercy of these countries that are not even, we are not even part of it. Ano? So will it continue to go down? There's no assurance for that. If they still continue the war, then if they stop the war, for example, today, just ano na lang. Now, if they stop the war today, I think the prices will still be on the high side for a few months. Sinimula na ipatupad ang deskwento sa presyo ng petrolyo para sa mga public utility vehicle. Maaring makakuha ng deskwento sa ilang piling gasolinahan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Dagdag kita naman ang inaasahan ng mga jeepney driver ngayong makukuha nilang deskwento sa krudo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Kabilang sa mga programang makatutulong sa ating mga kababayan, ang pag-roll out ng 10 pesos per liter na fuel subsidy para sa ating mga drivers. Magsisimula na ang programang ito ngayong tanghali. 1,500 pesos na kabuang diskwento kada linggo ang matatanggap ng bawat tradisyonal at modern jeepneys at UV Express. Ito ang unang yugto ng benepisyo na inanunsyo ng palasyo na subsidiyang hatid ng gobyerno sa mga pampublikong transportasyon. Sa naturang programa, makakakuha ng 10 pisong diskwento sa kada litro ng petrolyo ang kaukulang public utility vehicles o PUV. Ayon kay Energy Secretary Garin, una itong ipatutupad sa piling mga gasolinahan sa Metro Manila kung saan maraming bumabiyahing pasahero. Which gas stations will be participating as a pilot or phase 1, because this is a new program. This is on top of the other programs of government. We are targeting 52 gas stations in NCR, in Metro Manila. And 52 yan kasi yun yung nakalista na may mga permit sa amin. Paliwanag naman ni Attorney Vigor Mendoza II, Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, sa ngayon ay limitado lang sa 150 liters kada linggo ang maaaring makuhang diskwento ng bawat PUV unit. Meron pong app ang ating mga gas attendant, ilalagay lang nila sa kanilang cellphone, no? May download na app, tapos ilalagay lang po yung pangalan ng station code number, tapos yung plate number ng sasakyan. Tapos mag-link up na yan sa database. The database sasabihin dun sa app kung yung sasakyan ay kasama sa mga registered vehicle sa LTFRB. Tapos pwede na mo siya. Yung app rin magsasabi kung ilang litro pwede niyang ikarga subject to discount. Sa isang gasolinahan dito sa Marcos Highway, nagsimula na ring magbigay ng 10 piso kada litrong diskwento sa petrolyo para sa mga pampublikong transportasyon. Agad naman itong pinuntahan ng mga pampasaherong jeep pang makakuha ng diskwento. Kasi po sa buong araw namin na biyahe, yung liter, maabot naman ng 46 liter. Yung isang buong araw po yun. So, ibig sabihin, kung may 10 pisong diskwento, magkano lang nyo? Makakapalit mga, siguro mga, magkanon po. 600 o mga 700, 800 po. Malaking bagay na po yun, sir. Sa mahal po talaga ng diesel, tapos pahirapan pa naman pasahero. Mga 4,000 kinakarga namin eh. 30 liters siguro yun. 30 liters? Opo. So kung may 10 piso kayo ngayon, na diskwento, malaking bagay 300. Gano'ng kalaki ang 300 para sa inyo? Gano'ng kahalaga? Malaki na po yun, sir, kasi napakalit na ng kita namin ngayon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sa kabila nito, isasagawa na ng grupong Manibela ang kanilang 3 araw na transport strike simula bukas, araw ng Miyerkules. Tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority at Philippine National Police na nakahanda na ang mga contingency measure para tugunan ang pangangailangan ng mga pasahero sa pagsasagawa ng kilos protesta. Ito ang balita ni JP Nunez. In short, simple ang lang objective natin. Kahit na may strike, dapat may sasakyan, may action, may tutugon pag may problema. Titiyakin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na may masasakyan ang mga pasahero sa Metro Manila kasabay ng 3 araw na transport strike ng grupong Manibela na magsisimula bukas, April 15 hanggang sa Biyernes, April 17. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, may 3 contingency measures silang nakahanda para sa tigil pasada ng grupong Manibela. Una dito ay ang full implementation at extension sa oras ng duty ng kanilang mga traffic personnel. Pangalawa ay ang koordinasyon ng MMDA sa Department of Transportation, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa augmentation ng mga libreng sakay. At ikatlo ay ang mahigpit na monitoring ng ahensya sa magiging sitwasyon ng transport strike. Bagaman ayon sa MMDA, base sa kanilang karanasan, hindi naman nila inaasahang mapaparalisa ang mga biyahe ng pampublikong sasakyan sa 3 araw na strike. Obviously, may magkakaroon ng epekto, lalo na sa mga peak hours at major corridors. Pero just like in what we saw in previous experiences, hindi naman ito paralysis. So based sa assessment namin, gaya ng dati, magkakaroon ng konting localized congestion, pero hindi buong Metro Manila. Samantala, magpapatupad ng mahigpit na seguridad ang Philippine National Police o PNP upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan para sa nakatakdang tigil pasada ng Manibela. Ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga lokal na unit ng pulisya na panatilihin ang kanilang presensya sa mga pangunahing lugar kung saan inaasahang magtitipon-tipon ang mga organisadong grupo. Ipinahahanda din niya ang mga sasakyan na magbibigay ng libreng sakay para sa mga apektadong commuter, habang ang PNP Highway Patrol Group tutulong din sa pagbabantay. Sa ngayon po na nakapaglatag po ang PNP HPG sa ngayon ng hindi po baba sa 501 PNP HPG personnel nationwide. At ito po ay tatalaga sa mga hindi po baba sa 60 na locations nationwide din para magbantay at makatulong po na mapaluwag yung ating po mga nakalsadahan at magmando po sa ating pong trapiko. Kaugnay ng transport strike ng Manibela, isa sa kanilang hinaing sa pamahalaan na sana magkaroon ng diskwento para sa mga tsuper na magpapakarga ng krudo. Ayon sa presidente nito na si Mar Valbuena, hindi pa sapat ang 10 piso na isa-subsidize ng gobyerno sa krudo na nakapaloob sa service contracting program. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang kanilang panawagan ng mas mataas na rollback sa mga produktong petrolyo sa kabila ng rollback na ipinatupad ngayong araw. Maglaan pa ng additional o supplemental budget na po pwedeng maka-discount kami sa mga gasolinahan dahil 10 piso lamang po yung ibinigay sa atin, na sana ay madagdagan pa ito ng at least umabot man lang ng 50 pesos. May 3 paalala naman ng MMDA sa mga pasahero at mga motorista upang hindi maabala ng transport strike. Una ay humalis ng maaga, ikalawa ay planuhin ang kanilang mga biyahe, at ikatlo ay panatilihin ang disiplina sa kalsada. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang magkahiwalay na insidente ang tinugunan ng UNTV News and Rescue Team. Isang nagdadalang taong nurse ang biglang nahilo sa isang mall sa Tacloban City, habang isang mag-asawa naman sa Negros Occidental ang nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan matapos bugbugin ng 3 lalaki. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Sa Tacloban City,
Matinding pagkahilo at pagsusuka ang naramdaman ng isang nurse na 7 buwang buntis habang nag-iikot sa isang mall sa Tacloban City, Leyte. Ayon sa 34 anyos sa ginang, bibili lang anya siya ng gatas ng mahilo. Ang kanyang kondisyon ay itinawag sa UNTV News and Rescue Team ng mismong gwardya ng mall. Agad na kinuha ng team ang vital signs ng ginang upang matiyak ang kalagayan nito at maingatan din ang kanyang dinadalang sanggol. Matapos lapatan ng pangunang lunas, ligtas na nadala ang ginang sa Leyte Provincial Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Nakatanggap ng tawag ang team mula sa DRRMO Bacolod City patungkol sa isang insidente ng pambubugbog. Nadatnan ng team ang pasyente na nasa Police Station 1, nakaupo habang ang kanyang asawa na babae ay nakahiga sa kanyang balikat. Sa Negros Occidental, nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mag-asawang ito sa Negros Occidental. Bunsod umano ng pambubugbog sa kanila ng 3 lalaki. Sa police station na ginawa ng UNTV News and Rescue Team ang first aid sa dalawa matapos ang patient assessment. Nagbigay tayo ng cold application to treat ang mga kanyang bleeding open wounds. Napag-alaman ng team na nawala ng malay ang lalaki na tumagal ng 5 minuto matapos ang pambubugbog. Dahil na rin sa nerbiyos at pag-aalala, 2 beses ding nawala ng malay ang misis nito nang makita ang mga suspek na nanakit sa kaila sa istasyon ng pulis. Minabuti ng team na ihiwalay at dalhin muna sa rescue vehicle ang ginang upang ito ay kumalma. Binigyan natin ng oxygen supply dahil ang babae ay bumaba ang kanyang oxygen level. Sinubaybayan ng team ang kondisyon ng mga ito upang matiyak na maayos at stable ang mga vital signs. Tumanggi na silang magpadala sa ospital, ngunit pinayuhan pa rin ng team na kumonsulta pa rin sa doktor upang makasiguro sa kanilang mga injury. Samantala, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 3 lalaking ng trip at ng bugbog sa mga biktima. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tila malabo sa ngayon ang suspensyon ng excise taxes sa diesel at gasoline. Sa pananaw ng economic managers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wala pa silang nakikitang dahilan para suspindihin ang buwis sa naturang mga produkto. Ayon sa Department of Finance, mas pinipili ngayon ng pamahalaan na mabigyan ng direktang tulong ang mga apektado ng mataas na presyo ng diesel. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Matapos ang masusing pag-aaral ng Development Budget Coordination Committee o DBCC, nagdesisyon ito na huwag munang ipatigil ang paniningil sa excise taxes sa diesel at gasoline. Kasunod ito ng naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang ipinapataw na excise taxes sa liquefied petroleum products o LPG at kerosene. Ang DBCC kasama ang Uplift Committee ang nagdedetermina at nagbibigay ng rekomendasyon kay Pangulong Marcos ukol sa suspensyon o pagbawas sa ipinapataw na excise taxes sa produktong petrolyo. Sa pahayag na inilabas ni Finance Secretary Frederick Go, nakita ng DBCC na kahit tanggalin ang excise taxes ay maliit lamang ang mangyayaring pagbaba sa presyo ng gasolina at diesel. Ibig sabihin, hindi rin gaanong mararamdaman ang pagbaba ng presyo nito dahil sa galaw ng merkado. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, mas pinili ng gobyerno na bigyan ng subsidiya ang apektadong sektor sa pagtaas ng diesel kaysa tanggalin ang excise tax.
Ito ay sa pamamagitan ng inilunsad na 10 pesos per liter na subsidiya sa mga pampublikong sasakyan. For that one, if you take a look at the excise on diesel, it's only 6 pesos per liter. And given the price increase of diesel pre-war na more or less 100 pesos, the 6 pesos decrease in that context is relatively small. That's why the ABCC, in coordination with the other agencies, particularly DOE and DOTR, decided to provide 10 peso discount instead of 6. And this 10 peso discount will be targeted, particularly for the most affected sectors. Paliwanag pa ng DOF, karamihan rin anya sa gumagamit ng diesel ay mga pinakamayayaman. Bukod pa rito, ang kita mula sa excise tax sa diesel at gasoline ay ipantutulong rin anya sa iba pang apektadong sektor tulad ng mga nasa middle income class. Ngayon, ang sinasabi po natin, tanggalin po natin yung excise, sa diesel. Karamihan po ng nagbabayad ng excise based on consumption, pinakamaraming nagkukonsume nito at hence pinakamalaking nagbabayad ng tax nito ay yung pinakamayaman. So kung tanggalin natin to, we had 50 billion pesos. So meron tayong 50 billion na hindi maibibigay na tulong sa mga vulnerable at middle income classes. Yun po ang implikasyon nito. Kaya po ang direction po natin ngayon for now is targeted. Unahin po natin na yung most vulnerable, but that doesn't mean that we will not provide for the others, particularly the middle income classes. Ayon kay Yusek Adriano, kada buwan ay irerepaso nila ang mga pulisiya na ito at maaaring magbago depende sa sitwasyon. Ipaubayan na lamang ng DOF kay Pangulong Marcos ang anunsyo ng iba pang tulong ng gobyerno sa iba pang sektor na apektado ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, naniniwala ang ilang senador na minimal o bahagya lang ang mapapakinabang ng mga mamimili sa pag-uspindi ng Malacanang sa excise tax sa kerosene at liquefied petroleum gas o LPG. Para naman kay Senate President Vicente Soto III, isa itong napakahalagang hakbang para sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis sa merkado. Ito ang balita ni Jed Neresina. Tutusin, it's not. Yung sa inaprubahan namin sa Senate, I believe, to my understanding, was for lahat ng petroleum products natin. Kulang pa. Ito ang naging reaksyon ni Senator Erwin Tulfo sa naging hakbang ng Malacanang na suspindihin lamang ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Ayon sa senador, ito ay dahil inaasahan niyang magiging saklaw ng suspensyon ang lahat ng produktong petrolyo base sa inaprubahan ng Senado. I agree actually, pero parang kulang. Pero depende pa rin sa executive yun dahil alam ko naman may mga economic managers na nag-a-advise sa kay Pangulo. So we'll wait and see. Malaki ang magiging impact nito. Pero yun na nga, yung inaprubahan natin dito to give the President the power to suspend the excise, pero yung ginawa niya is doon pala sa dalawa. Gayunpaman binigyang diin ng mambabatas na dapat ding timbangin ang epekto nito sa koleksyon ng pamahalaan. Paliwanag ni Senator Tulfo, bilyon-bilyong piso ang mawawala sa kaban ng bayan na maaaring makaparalisa sa mahahalagang proyekto at programa ng gobyerno. Remember na in every action there's always reaction. So this might be a positive action for the people, for the consumers, pero it will be negative naman reaction to the government, to the coffers of the government kasi mawawalan tayo ng kita. It's easy to say kasi you hear na tanggalin na muna yung excise, alisin natin. Ang iniisip lang ng gobyerno natin, paano naman towards the end of the year? Paano naman yung budget na kakailanganan natin for 2027? Where will we get it? Nabawasan na tayo, di ba? Ngayon pa lang dito sa LPG at saka sa kerosene, nabawasan na kaagad. Ipinaliwanag ni Senator Tulfo na maaaring limitado ang bawas sa presyo sa ngayon. Ngunit ang malawakang suspensyon ng excise tax ay magiging banta sa revenue collection target ng pamahalaan.
Ayon sa mambabatas, ang kakulangan sa koleksyon ay maaaring magtulak sa gobyerno na mangutang muli upang matugunan ang kinakailangang pondo para sa 2027 national budget. Para naman kay Senator Loren Legarda, masyado pa ring mabagal ang tugon ng pamahalaan at posibleng huli na ang tulong para sa milyong-milyong Pilipinong naghihirap dahil sa tumataas na presyo ng bilihin. Ayon sa Senadora, malaking tulong sa food service sector ang naging hakbang ng pamahalaan na suspendihin ang buwis na ipinapataw sa LPG at kerosene. Ngunit muli niyang iginiit na mas kailangan ngayon ang direkta, agaran at mararamdaman sa buong bansa. Paliwanag ni Senator Legarda, mas mararamdaman ng publiko lalo ng mga pinakaapektadong sektor kung parehong excise tax at VAT ang pansamantalang aalisin ng pamahalaan. Samantala, iba naman ang pananaw at itinuring ni Senate President Vicente Tito Sotto III na isang napakahalaga at makabuluhang hakbang ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Senator Sotto, naniniwala siyang malaki ang maitutulong ng aksyong ito sa publiko. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng updated na listahan ng mga gamot na exempted sa value-added tax o VAT ang Bureau of Internal Revenue. Aabot sa 2,263 na klase ng gamot ang exempted na ngayon sa buwis. Kabilang dito ang mga gamot sa cancer, hypertension, diabetes, mental illnesses, high cholesterol, kidney diseases at tuberculosis. Maaaring makita ang kumpletong listahan ng mga VAT-exempt na gamot sa official website ng BIR. Hindi na maikakaila ayon sa mga negosyante, lalo na sa mga maliliit na negosyo, ang malaking epekto ng taas presyo sa langis. Ayon sa isang employers group, isa-isa nang nagsasara ang maliliit na negosyo, habang ang iba naman ay may freeze hiring o hindi muna kumukuha ng bagong empleyado. Ayon sa grupo, napapabayaan ng pamahalaan at hindi na nito kontrolado ang presyuhan ng mga produktong petrolyo. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Marami na kaming naririnig kasi although hindi namin sila mga miyembro, mga suppliers yan, mga service providers ng supply chain ng mga at mga buyers din ng mga malalaking kumpanya. So marami na rin nagsasara at alam namin na marami nang hindi nag-hire. Apektado na ng mataas na presyo ng langis ang maliliit na negosyo. Ayon kay Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., dumarami na ang mga micro at small enterprises na napipilitang magsara, habang ang iba naman, imbes na mag-expand, ay tumigil na sa pagkuha ng bagong empleyado. Ang bawat dagdag sa gastos mula sa pamasahe, kuryente hanggang sa presyo ng mga bilihin ay kritikal para sa mga maliliit na nagnenegosyo. Kung sa mga malalaking kumpanya, walang question nila ang taas sahod na hiling ng mga manggagawa. Subalit 90% ng negosyo sa bansa ay micro-enterprises na survival din ang hanap ngayong krisis. Meron tayong mga pinopropose how to save cost, yung for day labor, yung mga ganon. Yan, pag voluntary, even yung mga malalaki, okay yan. Pero pagka ginawa mo compulsory, no formula fish oil, lalo na sa mga micro, hindi po pwede yan. Giit pa ng ECOP na bagamat deregulated ang oil industry sa bansa, may kapangyarihan pa rin ang gobyerno na makialam lalo na kapag panahon ng krisis upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng langis. Para sa Pangulo ng ECOP, hindi dapat nagtaas ng husto ang presyo ng langis. Bakit natin pinabayaan yun? Yun ang hindi namin maintindihan. Dahil sa Philippine Chamber of Commerce, maraming lumalapit sa amin. Alam mo, unang-una, ang importation natin from Iran itself, zero. We do not import from Iran. Zero importation natin ng fuel sa Iran. Yung mga dumadaan sa Strait of yun ang pwedeng sasabihin, apektado tayo. Pero yung mga nag-o-offer sa amin, hindi dumadaan dun eh. Isa rin sa problema ang tinatawag na replacement cost na ginagawa ng mga oil companies na basehan sa presyo ng petrolyo.
Ibig sabihin, ang basehan ng presyo ay hindi lamang stock na nabili noon kundi ang mas mahal na presyo sa kasalukuyang merkado. Kaya naman giit ni Ortiz na mabuting tutukan ang paraan ng computation ng mga oil companies at ibaba ang presyo na marapat dito. Nag-compute sila ngayon pareho kung magkano ibababa today. Ang computation ng oil companies nasa 10 pesos lang. Ang computation nila nasa 20 plus. Imagine mo kung hindi mo pinakikialaman yan, anong presyo pinapasa sa atin. Hindi natin i-regulate, pero dapat mabantayan na yung presyong kinukuha ng kapitbahay natin, bakit mas mataas tayo ang computation natin? Yun ang dapat bantayan. And I think DOE is now working on that. Samantala, habang tumataas naman ang presyo ng langis, tumataas din nila ang koleksyon ng gobyerno mula sa excise tax at VAT. Kaya't panawagan rin nila na ang sobrang kita ng pamahalaan mula sa buwis ay dapat magkaroon ng paraan upang maibalik sa publiko. Gayunman, isang hamon nila kung paano babalansihin ng polisiya sa pagitan ng malayang merkado at proteksyon ng mamamayan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kapani-paniwalang testigo si Ramil Madriaga ayon sa isang kaalyado sa Kamara ni Vice President Sara Duterte. Si Madriaga ang nagpakilalang dating bagman umano ng pangalawang Pangulo. Samantala, binatikos naman ng chairperson ng House Justice Committee ang patuloy na hindi pagtugon ng Vice Presidente sa mabibigat na aligasyon laban sa kanya kaugnay ng reklamong impeachment. Ito ang balita ni Rosalie Cos. It's up to Madriaga to prove his credibility, and right now I just came from the hearing from the Committee of Justice, and very inconsistent siya, nagpaiyak-iyak siya. Balik Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kasunod ng ikalawang 60-day suspension na walang sweldong ipinataw ng Kamara dahil sa paulit-ulit na misconduct. At una niyang ginawa matapos ding sumuko sa pulisya at magpiyansa sa kasong cyber libel kahapon, dumalo sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw ng Martes, April 14. Ito anya ay bilang pagsuporta sa Vice Presidente. Gate ng kongresista para sa kanya, hindi kapani-paniwala si Ramil Madriaga, ang itinuturing na mahalagang testigo ng mga complainant sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds. Parang ang gulo, naiiyak siya in between statements, so hindi masyadong dramatic. So we'll just see kung ano yung mangyayari doon, but I don't really find it believable. I'm only here to support Vice President Sara Duterte. Samantala, tinuliksa naman ng chairperson ng House Justice Committee ang patuloy na hindi pagtugon ng Vice Presidente sa mabigat na aligasyon laban sa kanya sa impeachment complaint. No-show pa rin ang Vice Presidente sa kabila ng patuloy na pagpapadala ng notice sa kanya ng House panel kaugnay ng pagdinig. Kung may sagot, ilabas na. Kung may paliwanag, ibigay na. Tandaan natin, may mga akusasyon dito na hindi naman bago. Last year pa ito. Ngunit ano ang ginawa ng Vice Presidente? Umiwas. Nagtago sa mga teknikalidad. Ang sabi nga, not just once, but twice. If we repeat this cycle, iwas, teknikalidad, sino ang makapagsasabi na hindi na naman tayo babalik dito sa susunod na taon? Kaya ngayon, sagutin na, linawin na, tapusin na. Pinuna rin ang nadagdagan pang mga petisyong inihain sa korte para pigilan ang impeachment proceedings ng Kamara. Puro technicalities lamang ang tinalakay. Simple lang naman ang mga akusasyon. Halimbawa, nagwaldas daw ng pera ng taong bayan at may tagong yaman daw ang Vice Presidente. Sinagot ba yan ng mga petisyon? Hindi. Puro technicalities lang.
Sinasabi din nila may 1-year bar. Sinasabi din nila ang nag-refer daw ng impeachment na ito ay ang speaker lamang, hindi ang buong Kamara. Rest assured that all these procedural questions will be addressed. Kasabay ng pagdinig, may ilang grupo na nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng House of Representatives. Hamon din nila sa Vice Presidente harapin ang pagdinig. Ngayon po, ang sigaw po namin, impeachment para patunayan niya inosente siya. O itong impeachment na rin na to ang magpapatunay kung siya talaga ay guilty sa kanya sa mga complaint na inihain sa kanya. Dapat po may pananagutan po siya. Panagutan niya po yung pagtakbo niya, hindi yung pagtakbo niya sa responsibilidad. Wala ni isa sa Defense Counsel ni VP Duterte ang dumalo sa pagdinig ng House Justice Committee. Pero dumating sa Kamara si Attorney Michael Poa bilang pagsunod sa pinas sa kanya ng House panel. Dating Chief of Staff si Poa ni VP Duterte nang ito pa ang Department of Education Secretary. We just follow the process, no? I was under compulsory process, so nandito ako ngayon. Ang pagharap ni Poa sa House panel ay kaugnay ng paggamit at liquidation ng confidential funds ng Department of Education nang ang Vice Presidente pa ang kalihim nito. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa public hearing ang nagpakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ayon dito, nagsisinungaling ang Vice Presidente sa sinasabi nitong hindi sila magkakilala ng personal. Ito ang balita ni Van Alvarez. However, her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Mabigat ang paratang ni Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte na nagsisinungaling umano under oath nang sampahan siya nito ng reklamong perjury nitong March 2026. Ito umano ang rason kung bakit siya nagsumite ng supplemental affidavit para sa kanyang kauna-unahang pagharap sa impeachment proceedings ng House Justice Committee laban sa Vice Presidente. Ayon kay Madriaga, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging tulay upang magkakilala sila ni VP Sara. Habang ibinigay naman itong mga ebidensya ng ugnayan nila ni VP Sara ay ang mga litrato na magkasama sila, pagtawag nito sa kanyang pangalan, pagbati nito sa kanyang kaarawan, at mga screenshot ng video conferencing ng grupong Inday Sara is My President o ISIP kung saan may papel umano siya sa election campaigning noong 2022. Lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa, sa isang resort. Kasama ko po din ang mga PSG. Kaya kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Pinabulaanan na rin ito ang unang aligasyon sa bise na naubos lamang sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos nitong confidential funds. I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Kasama rin sa kanyang affidavit na siya umano ang inutusan ni VP Sara na mag-deliver ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang individual, partikular sa 3 lokasyon noong 2022 sa San Pablo, Laguna, sa Nomo Bosio sa Tomas Morato sa Quezon City na tinagurian nilang night strip at maging sa Office of the Ombudsman. Sino po yung nag-utos sa inyo na kung pera na ito at i-deliver po ang mga pera na ito sa 3 mga lokasyon po na ito? Vice President Sara Duterte. Anya, noong December 2022, 30 million hanggang 35 million pesos cash ang laman umano ng bawat bag na kanilang dineliver. That's when I verified that the contents of the bags were bundles of cash in 1,000 denominations and packed in stacks of 1 million pesos, each tightly sealed in transparent plastic. Emosyonal at malungkot naman si Madriaga sa kalagitnaan ng pagbabasa ng kanyang supplemental affidavit. Isa sa grounds for impeachment na ibinabato kay Vice President Sara Duterte ay ang umano'y maanumalyang paggastos nito ng higit 612 million pesos na pinagsamang confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo na nasa Prague, Czech Republic. Magandang gabi naman sa iyo dyan sa Pilipinas. Isang truck ng basura ang naharang ng mga miyembro ng Israel Police sa Cross Samaria checkpoint malapit sa Jerusalem. Kamakailan, ang kamangha-mangha, nagtatago sa loob nito ang 68 Palestinian na nagtangkang pumasok sa Central Israel. Ang driver ng truck na isang residente ng Kafir Qasim ay inaresto ng pulisya. Isang pambihirang eksena ang tumambad sa mga otoridad nang itaas ang compactor ng truck. Anila, wala namang nasugatan sa pagkakasiksik ng mga ito sa truck. Isinailalim sa kustodiya ng pulis ang mga ito para sa kaukulang proseso alinsunod sa Border Security Control ng Israel. Hindi sa Iran kundi sa Amerika nakadepende kung matatapos o hindi ang digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, nasa pagrespeto ng Amerika sa karapatan ng Iran ang susi para sa inaasahan nitong pakikipagkasundo. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them, let me put it that way. Maikli ngunit makahulugan ang tugon ni United States President Donald Trump nang tanungin kung sakaling hindi pa rin makikipagkasundo ang Iran matapos ang 2 linggong ceasefire. Nauna nang ipinahayag ng US Chief Negotiator na si Vice President J.D. Vance na nasa Iran na ngayon ang desisyon matapos ang masinsinan nilang pag-uusap sa Islamabad, Pakistan nitong weekend. Do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Ayon sa ulat, isang Iranian official na kasama sa pag-uusap sa Pakistan ang nagsabi na pumapayag na ang Iran na itigil ang kanilang uranium enrichment 5 taon mula ngayon. Hindi ito tinanggap ng US dahil ang gusto ng Amerika ay 20 taon. Dito aniya tumagal ang pag-uusap hanggang sa huli ay wala silang napagkasunduan. Sa isang pahayag, sinabi ni Iranian Foreign Minister Sayed Abbas Araghchi na naninindigan lang aniya sila sa kanilang karapatan sa ilalim ng batas. Aniya, ang uranium enrichment ay karapatan ng Iran sa ilalim ng international law dahil ito aniya ay kanilang investment. Ayon sa Iranian official, handa silang sagutin anuman ang tanong kaugnay ng kanilang nuclear program. Kung nag-aalala niya ang maraming bansa sa posibleng panganib, nakahanda silang magtrabaho upang makuha ang tiwala ng mundo, ngunit nais lamang nilang manindigan sa kanilang karapatan. Pero maipapaliwanag lamang nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng diplomasya, hindi aniya ng gera. At ang anumang negosasyon ay magtatagumpay lamang kung ang karapatan ng Iran ay tatanggapin ng US at irerespeto. Kasama dyan ang uranium enrichment. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Canada, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagmalaki ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang ground robotic system ng Ukraine. Sa isang video message, sinabi ni Zelensky na ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng giyera na napasok nila ang baluarte ng kanilang kalaban gamit ang robot infantry. Bagamat walang tinukoy kung saan at kailan nangyari, sinabi nito na nagawa nilang pasukin ang kanilang kaaway nang hindi na kailangan pang magpadala ng tao o sundalo sa posisyon ng kalaban. Inihayag rin ng Ukrainian leader na makailang beses na nila itong ginawa simula nang mag-umpisa ang kanilang kampanya laban sa Russia. Перше в історії цієї війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами НРК та дронами. Окупанти здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти і без втрат з нашого боку. В найбільш небезпечні зони замість воїна йшов робот.
At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Czech Republic, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Isinagawa ngayong araw ang Donning of Ranks at Badge of Honor ceremony sa mga nagtapos sa Philippine National Police Academy o PNPA ang silang maglaon class of 2026. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., haharapin na ng mga bagong pulis ang totoong trabaho na maglingkod sa bayan. Kabuang 326 na bagong pulis ang kabilang sa silang maglaon class of 2026 na kinabibilangan ng 230 na policemen at 96 na police women. Ayon kay General Nartates, pagkakataon na ito upang patunayan ng mga bagong pulis na karapat-dapat sila sa tiwala ng mga mamamayan na umaasa sa kanila. Sa pagtatapos ng mga seremonya, patuloy niyong dalhin ang pangalan ng inyong pamilya, ng Philippine National Police Academy at ng buong Philippine National Police. Huwag ninyo itong bibiguin. You will make mistakes. That is part of being human. But what matter is this: you correct, you learn, and you move forward with integrity intact. Huwag kayong matakot magkamali. Ang katakutan ninyo ay ang manatiling mali. Aabot sa 2,000 box ng imported na sigarilyo ang nakumpiska ng pulisya sa loob ng 2 container van sa isang parking lot sa Barangay Tarkan sa bayan ng Baliwag sa Bulacan kaninang umaga. Kasunod nito ay inaresto ng mga otoridad ang 19 na lalaki sa saktong pagbaba ng mga kargamento mula sa 4 na truck. Tinatayang aabot sa 140 million pesos ang kabuang halaga ng mga smuggled na sigarilyo. We received information na ito daw ay parking lot, rented parking lot. Ginagawa lang nila itong staging dito, doon na diretso yung container. Then dito rin nila kinukuha. Ayon kay Police Region Office 3 Director Brigadier General Jess Mendez, nakatanggap sila ng impormasyon na for delivery ang mga nasabing imported na sigarilyo. Sinasabing pagmamayari ito ng isang Chinese, subalit wala ito sa hanay ng mga lalaking naaresto. Naharap ang mga naaresto sa kasong paglabag sa Republic Act 84-24 o ang Tax Reform Act of 1997 at Republic Act 106-43 o ang Graphic Health Warning Law. Tinitingnan natin na ang pagkaalam natin dito based on our intel, Chinese din yung inaarap natin na I've mentioned na ongoing pa rin yung further investigation para malaman natin talaga yung mga other details na dapat natin malaman. Daang-daang mga responder ng UNTV News and Rescue ang dumalo sa isinagawang command conference ng mga responder mula sa National Capital Region at Southern Luzon. Isa sa mga participant ay ang pinakamatandang responder sa edad na 84 na taong gulang. May mensahe din sa mga kabataan si Lolo Rescuer. Ito ang balita ni Leslie Bidem. Dati nung una, wala akong interest. Wala akong interest pagiging na. Ang totoo, nag-aano sila sa amin, tuturo sila, nanonood lang ako. Wala sa hinagap ni Tatay Ponciano na siya ay magiging isang rescuer dahil sa edad nito at sa magagawa ay kapos na. Taong 2015 ay nakikinig lamang ito ng mga lecture at seminar ng UNTV News and Rescue sa Quezon Province. May nagsabi pa noon sa kanya kung ano ang gagawin ni Lolo sa evaluation dahil wala itong alam. Dahil kapag may lecture and skills ay pinanonood lamang niya ito. Andito ang algorithm. Basahin mo yan, baka sakali may ano sa iyo, may magawa ka rin bukas sa evaluation. Awa ng Panginoon. Ang nakuha kong grade ng that's evaluation, 77. Samantalang yung mga kasama ko na nag-aaral hanggang 40, 50.
Dahil hindi sila matatalino. Matatalino sila. Kaya lang, dahil may trabaho, nalilimutan nila. Kaya nung nakapasa si Lolo Ponciano sa UNTV News and Rescue, ay ibinuhos nito ang magagawa at lakas nito sa pagtulong sa kapwang nangangailangan. Sa kasalukuyan ay 11 taon ng UNTV rescuer, ang 84 years old na si Lolo Ponciano. Kaya naman sa isinagawang UNTV Command Conference kung saan nagsama-sama ang mga member ng UNTV News and Rescue sa National Capital Region, Region 4 at Region 5 sa mataas na Kahoy, Lipa, Batangas upang paigtingin pa ang ginagawang paglilingkod at pagtulong sa kapwa ng UNTV News and Rescue. Isa sa naging highlights sa unang araw ay ang paglalagay ng padlock sa diamond standee na may UNTV News and Rescue Tulong Muna Balita logo bilang simbolo ng commitment nito sa sinumpaang tungkulin. At isa si Tatay Ponciano na naglagay ng lock. Parang nandun lahat yung ko sa hindi ko ma-ano sa akin. Parang yung damdamin ko kasama na doon. Sa kasalukuyan ay si Lolo Ponciano Angeles ang pinakamatandang rescuer sa UNTV News and Rescue. Mensahe naman ni Lolo Ponciano sa mga kabataan. Yung mga bata, baka sakali ka mayroong nagnanasa sa inyo na maging gawin nila yung makakaya nila. Lalo na yung mga may edad na malapit ng katulad ko, malapit na rin. Sana maging halimbawa sila ng mga kabataan ng magandang magawa nila para silang tularan. Sa 2 araw na command conference ay ipinaunawa sa bawat miyembro ng UNTV News and Rescue kung ano ang mga dapat gawin at layunin ng samahan upang mas mapaigting pa ang pagtulong at pagsiserbisyo sa kapwa-tao. Hanggat meron tayong pagkakataon, binibigyan tayo ng pagkakataon at kung kaya nating makagawa sa tulong at awa ng Diyos ng pagkakataon, gawa tayo ng pagkakataon sa tulong ng Diyos na makaganap tayo ng tungkulin. Sa panahon man ng pandemya, disaster o panahon man ng krisis, nananatili ang pagtulong ng UNTV News and Rescue at mas paiigtingin pa sa mas malawak na pagtulong sa kapwa na walang hinihinging kapalit sa awa at tulong ng Panginoon. Kasama na rin ang pag-iingat sa pagganap ng bawat isa sa mga tungkuling ginagampanan bilang rescuer. Isa yun sa pakiusap natin na sana ay tayo ay maging maingat sa ating pagganap. Ang atin nung panawagan ay mali natin ang ating uniforme. Hindi po dapat na tumatanda tayo nang wala tayong pinagkakatandaan. Sa paglipas ng panahon, mahalagang bagay na higit nating maunawaan kung ano ang mga naging pagkakamali natin sa nakaraan, kung ano ang mga bagay na dapat nating itama, ano ang mga bagay na dapat nating higit na pag-ibayuhin na pagsikapan, ano ang mga napabayaan natin sa nagdaan upang ito'y higit nating mabigyan ng pagpapahalaga sa kasalukuyan at magamit natin para sa hinaharap. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mariing pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines sa paratang ng China na imbento lamang o gawa-gawa ang issue ng paggamit ng cyanide ng mga Chinese fishermen sa Ayungin Shoal. Ngayong araw, humarap sa media ang 2 tauhan ng Philippine Navy na kasama ng mahuli ang mga mangingisda ng Chinese na may dalang nakalalasong kemikal sa 2 hiwalay na insidente sa Ayungin Shoal. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Never po nilang hinawakan yung mga Chinese fishermen. Never sila gumamit ng force or hindi sila nagbato ng kahit anong projectile. Actually sir, nung pinatigil nga nila yon yung Chinese sampan, so nagkaroon ng failure yung makina nila, hinintay pa nila na maayos yung makina for them and made sure na makakabalik sila dun sa mothership nila. Ibinahagi ni alias Hermes, isang opisyal ng Philippine Navy na naka-duty sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong October 24, 2025 ng gabi. Check nyo yung mga cyanide dyan, cyanide. Yan, yung mga bote, cyanide. Kung saan nahuli at inabol nila ang isang Chinese sampan na may lulang 3 mangingisda na nahulihan ng nakalalasong kemikal at lumapit ng hanggang 200 yards sa barko. Nakita naman natin sa video sir na we asked them to stop and
kung ano lang din yung nakita namin by naked eye ng mga operators na nandun sa nag-intercept na Chinese sampan, yun lang din yung kinuha nila. Si alias Poseidon naman, July noong nakaraang taon na aktuhan nila ang isang Chinese sampan sa Ayungin Shoal na may dalang nakalalasong kemikal. Saksi din ito kung gaano kaganda ang bahura noong unang madestino ito doon. Aniya, noong unang destino niya sa Ayungin, maayos pa ang coral subalit namatay din ito paglipas ng panahon. Mga mangingisdang Chinese ang karaniwan nilang nakikita sa lugar na nangingisda. Dahil nag-positive sila na gumagamit ng cyan bomb, nakakalungkot ma'am kasi yung Ayungin Shoal ma'am, nakikita ko yung ilalim niyan. During my stay din, matagal din ako doon. Then halos nakita ko yung ilalim niyan. Napakaganda. Tapos nakakalungkot lang na may mga part na patay na. Minabuti ng AFP na huwag isapubliko ang kanilang pagkakakilanlan para hindi makompromiso ang kanilang seguridad lalo na't nadedestino sila sa West Philippine Sea. Anila, natatakot din sila sa kanilang seguridad lalo na't nakapaligid sa kanila ang mga barko ng China sa Ayungin Shoal. Patunay umano ito na hindi hinaharas ng mga sundalong Pilipino ang mga mangingisdang Chinese sa Ayungin Shoal sa gitna ng patuloy na pagkasira ng marine ecosystem dahil sa kanilang aktibidad. Mariing pinabulaanan ng Philippine Navy ang paratang ng China na gawa-gawa lamang ang ulat na paggamit ng cyanide at iginiit na may matibay silang ebidensya. Ayon sa Philippine Navy, dumaan sa masusing scientific testing na tumagal ng mahigit 1 taon ang nakuhang likido bago nakumpirmang ito ay cyanide. First and foremost, number one, our actions in the West Philippine Sea are designed to secure and to protect our sovereignty and sovereign rights, and that would include protecting the environment. Number two, all of our actions are based on scientific evidence. We do not fabricate news. It took more than a year to be able to have this liquid checked to confirm that indeed it contains cyanide. We reject any statement that these are fabricated news. Mayroon ding dokumentasyon na nagpapakita ng malawakang pinsala sa coral reefs sa lugar. Bukod sa cyanide, naitala rin ang iba pang iligal na pangingisda tulad ng paggamit ng fine mesh net at malalaking lambat. Dagdag pa ng Navy, matagal nang may naitatalang iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. The facts of history will not lie. Since 1992, when we first noticed Chinese markers on the West Philippine Sea, until today, the facts on the ground are very clear. The Chinese Communist Party, through the PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia, has been conducting ICAD activities. Their illegal presence, coercive and aggressive actions, and deceptive messaging have been the cause of instability not only in the West Philippine Sea but in this part of the globe. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Papanahon na mailabas sa medical record ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa grupong United People's Initiative. Ito nila ay kailangan upang maiwasan ang instability at paglaganap ng fake news, lalo na ngayong may krisis sa langis. Para naman sa isang constitutional lawyer, maaari lamang hilingin na isapubliko ang medical record ng Pangulo kung napatunayang may malubha itong sakit. Ito ang balita ni Benedict Samson. Of course, sa amin, sa United People's Initiative, kinukonsider naming malaking issue ito at urgent issue dahil this involves national security. May posibilidad ng instability at panganib sa national security. Ito ang pinangangambahan ng grupong United People's Initiative o UPI sa patuloy na pagkwestiyon ng mga kritiko sa kalagayan ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay retired Major General Romeo Poques na founder and convener ng UPI, hindi nararapat na walang mangunguna sa pamamahala ng isang bansa. Dagdag pa ng UPI, makatutulong din ito upang maiwasan ang paglaganap ng fake news. Sabi po, okay ang kalusugan. O di sagutin po ito ng legal na forum para po once and for all masarhan na po, matakpan na po, maklose na yung issue sa true state of health ng ating presidente. Tulong po itong ginagawa natin actually sa administrasyon dahil tayo na po yung nag-initiate
para masagot sa tamang pamamaraan yung mga katanungan ng taong bayan. Nitong Biyernes, naghain ng urgent petition for mandamus through electronic filing sa Korte Suprema ang UPI para hilingin na obligahin ng Office of the Executive Secretary, si PCO Secretary Dave Gomez, Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at RTBM na isapubliko ang medical record ng Pangulo. Base sa Section 12 Article 7 ng 1987 Constitution, nakasaad na karapatan ng publiko na malaman ang estado ng kalusugan ng presidente kung mayroon itong malubhang karamdaman. Hindi ba pwedeng once and for all maglabas na sila ng legal records ng Pangulo na nanggaling sa medical doctors na sinasabi na maayos ang Pangulo? Actually, ang kailangan natin is legal proof. Hindi yung aliwin tayo na lumabas siya at tumalon-talon, na aliw na tayo, ay okay pala yung Pangulo, tumatalon-talon siya. Para sa UPI, hindi lamang ang pisikal na pangangatawan, kundi maging emotional at psychological health nito ay kailangan ding malaman ng publiko. Yung po ay importante dahil yung mental capacity, hindi lamang physical ability ang inahanap natin sa Pangulo, kundi pati mental capacity. Kailangan po namin ng assurance, mag-hair follicle test ka po, bigyan mo kami ng medical bulletin ng iyong actual state of health para po mapanatag ang bayan. Pero kailan nga ba nararapat na hilingin ang ulat patungkol sa kalusugan ng Pangulo? Ayon sa constitutional lawyer na si Attorney Jennifer Arlene Reyes, bagamat nakasad ito sa konstitusyon, dapat ay mapatunayan muna na mayroong malubhang karamdaman ang presidente. Ang magte-trigger dito ay yung tinatawag na serious illness. Kailangan ay mapatunayan muna na may serious illness ang Pangulo. Natalakay din ng abogado na mayroon na rin kumwestiyon sa korte para sa pagsasapubliko ng medical record ng isang Pangulo, gaya ng kaso noong May 2020 sa pagitan ng lawyer na si Dino De Leon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan hinihiling nila na isapubliko ang medical record nito. Sa naturang petisyon, kinekwestiyon ng incoherent o hindi masyadong maintindihan na press conference ng dating Pangulo na posible nilang may problema sa kalusugan nito, pero idinismiss outright ng kataas-taasang hukuman ng desisyon dahil sa kakulangan ng merito o wala rin itong naipakitang pruweba. The Supreme Court in that case even dismissed the said petition. Para sa Korte Suprema nung panahon na iyon ay hindi napatunayan ng petitioner na may prima facie case na may malubhang sakit ang Pangulo. Para sa constitutional lawyer, may posibilidad na maulit lang ang nangyaring desisyon ng kataas-taasang hukuman sa naturang petisyon dahil na rin sa ginawang paglitaw ni PBBM sa Malacanang press conference kahapon. Matapos ang personal na pagdalo sa press cons ay nag-jumping jack, nag-jogging at tumakbo din ito kasama ng Malacanang media. So now, the petition was filed. It is their right. Anyone has the right to do so. Pero para sa akin, kung nakita naman ng Korte Suprema na wala namang malubhang sakit si Pangulong BBM, then the Supreme Court might also dismiss this said petition without preempting the decision of the court in this case. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Commission on Elections sa COMELEC na hindi sila maaaring makialam sa isyu ng panukalang pagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE para lang magamit ang pondo ngayong panahon ng krisis. Ayon pa sa komisyon, kung sakaling mapospone ang halalan, ay hindi pwedeng magamit sa iba ang pondong nakalaan para dito. Ito ang balita ni Dante Amento. Yan ay isang absolute na diskresyon ng ating Kongreso. Hindi pa pwedeng makialam si COMELEC. Pwede kami magbigay ng suggestion, rekomendasyon, pero sa bandang huli sila po ang may desisyon kailan ang halalan o dapat bang ipagpaliban ang isang halalan. Hindi tututol ang Commission on Elections o COMELEC sa panukalang pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sa November 2 ngayong taon dahil sa umiiral na krisis. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, hindi sila pwedeng makialam pagdating sa pagpupuspone ng eleksyon. Ito anya ay nasa kapangyarihan ng Kongreso.
ay dahil daw po para magamit yung pondo na nakalaan para sa barangay and SK elections sa ibang bagay tulad ng pagtulong sa ating mga kababayan. Napakaganda po na proposal yan. Sa katotohanan lang, hindi para mag-upo si COMELEC sa napakaganda na inisyatiba na yan. Sa panukala ng isang mambabatas, gamitin ang pondo ng BSKE bilang tulong sa naapektuhan ng krisis. May 19 billion pesos na pondo para sa BSKE pero may nagamit na silang 3 bilyong piso para sa preparasyon sa halalan tulad ng mga naimprentang balota. At ang natitira mo or less mga 16 billion, yung pong 16 billion na yan ay wala sa kamay ni COMELEC. Yan po ay nasa DBM pa. Hindi pa po yan binibigay kay COMELEC. Bagaman kinilala ng COMELEC na ang layunin ng pagpapaliban ng halalan ay isang legitimate government interest, nagbigay sila ng babala ukol sa legalidad ng paglilipat ng pondo. Ipinaliwanag ni Chairman Garcia sa ilalim ng saligang batas, hindi maaaring ilipat ang budget na nakalaan na sa isang constitutional body gaya ng COMELEC patungo sa ibang ahensya ng pamahalaan dahil ito ay itinuturing na cross-border transfer. May nakalagay po kasing probisyon ng ating saligang batas, yung tinatawag na Article 6, Section 25, Paragraph 5, na sinasabi na walang batas ang pwedeng maipasa na nagtatransfer ng budget na naka-allocate na sa isang ahensya ng pamahalaan o sa isang item o aktibidad. Sa halip na direktang ilipat ang pondo kapag ideklara itong savings, ay babalik sa National Treasury kung hindi matutuloy ang halalan. Pero hindi ito pwedeng gamitin sa ibang layunin o pagkakagastusan labas kung saan ito nakalaan. Pero hindi po pwedeng gamitin halimbawa sa pang-ayuda o pamimigay ng tulong sa ating mga kababayan yung naturang pondo na yan dahil may pinaglaanan na po yan base sa batas na naipasa patungkol sa General Appropriations Act. Sa kabila ng mga usaping ito, binigyang diin ng COMELEC na patuloy pa rin ang kanilang paghahanda. Nakapag-imprenta na ang komisyon ng milyon-milyong balota na may petsang November 2. Umabot na sa halos 4 na milyong transaksyon ang naitala sa mga registration sites. Sa ngayon, mayroon ng 1.2 milyon na mga bagong botante at inaasahang maaabot ang target na 1.4 milyon bago matapos ang registration. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Huminto na muna sa paghahanap buhay ang nasa 300 mga mangingisda mula sa bayan ng Malolos sa Bulacan dahil sa sobrang taas ng presyo ng krudo at gasolina. Nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Malolos na bibigyan ng 3,000 pesos na cash assistance ang mga mangingisda na may-ari ng bangka upang tulungan sila sa kanilang paglaot. Ito ang balita ni Nestor Torres. Kasi mahirap pagka lang sila lalabas ka, pagka ikaw hindi nakahuli, sulog na pinakamay na 500, 700 sa gabi. Paluwal ka. Kung lalabas ka hindi ka makahuli, ala na. Matapos ang ilang magkakasunod na linggo ng malaking oil price hike sa bansa, dulot ng tensyon sa gitnang silangan, marami sa mga mangingisda mula sa siyudad ng Malolos sa Bulacan ang tumigil na muna sa pagpalaot sa dagat. Isa na dito si Mang Tirso Cruz na tumigil muna sa panguhuli ng isda dahil sa sobrang laki ng ginagastos niya sa krudo. Dahil dito, napilitan na muna si Mang Tirso na maghanap ng ibang hanap buhay gaya ng pagsa-sideline sa construction. Kumisa doon, may trabaho sa plasda, nagtatambak-tambak kami. Nagtatambak, sumasama sa huli, ganyan. O kumisan, pag may ibang trabaho, pumapasok kami sa ibang may mapapasok ang iba. Minsan merong nagkokontrako sa amin, sumasama rin ako. Mahirap ang buhay ngayon, pagkakataas ng krudo na yun. Lahat apektado. Gaya ni Mang Tirso, madalang na rin kung pumalaot para manghuli ng isda si Mang Perdi Ramos dahil sa sobrang taas ng langis. Patumal dahil sa mahal nga ng bili na petrolyo. Dati araw-araw. Ngayon, bihira na dahil mahal nga ang petrolyo. Ayun na lang ano buhay nyo na ginagawa. Pagtatambak, nag-aaraw sa plasdaan, sa late. Dito naman sa fish market sa Barangay Panasaan, Malolos, naging matumal na yung mga nagdadala ng isda dito. Ang katwiran ng mga mangingisda, hindi sila makapagdala ng mga huli dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Madalang na yun. Dahil nagreklamo, mataas daw krudo. Kaya tumumal na. Tataas ang krudo. Lumaki ang gastos nila.
Ay, mga nagdadala rito. Kaunti lang, mga 20, pinakamarami na. Magbibigay ng 3,000 pesos na ayuda ang LGUs ngayong buwan. Anya, inuuna lamang nila sa ngayon na mabigyan ng ayuda ang mga PUV driver. Ang lokal na pamahalaan niyo po ay narito at handa naman kaming tumugon sa kung ano mang kapararaanan sa tingin niyo yung makapagpapagaan ng pangangailangan niyo sa kasalukuyan ng inyong pamahalaan ay nakabukas naman po tayo. Samantala, prioridad naman na mabigyan ng cash assistance ang mga mangingisda na mayroon sariling fishing boat. Kinakailangan lamang nila na magdala ng valid ID at photocopy nito at dapat rin ay nakarehistro sila sa BIPAR at Philippine Coast Guard. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga produktong likha ng mga Masbateño tampok sa Urawa San Masbate Trade Fair kaalinsabay na pagdiriwang ng Rodeo Festival. Plano naman ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol na palakasin ang mga produktong nagmumula sa mga alagang baka sa isla ng Masbate. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Binuksan na sa publiko ang 5 araw na Urawa San Masbate Trade Fair ng Department of Trade and Industry sa Capitol Road kalinsabay ng pagdiriwang ng Rodeo Festival sa isla. Tampok din ang mga hinabing banig na yari sa bukada mula sa Burias Island na gawa ng mag-asawang senior citizen. Layunin ng aktibidad na makahikayat ng mas maraming mamimili at investors para sa mga handicrafts na maaari magamit sa mga beach at resort. Binalik namin ang pagbabaning para may-promote namin yung product namin para mayroong nito na mas marami kasi mas marami itong magagawa sa mga beaches, sa mga kung gusto nila hotel, ganyan, marami talagang gagamit niyan. Bilang din sa mga nag-exhibit ang mga produktong gawa sa batong marmol na dinala pa mula sa Romblona. Sobrang mahalaga po. Like, nung nauna ko nasabi, ito yung time para ma-showcase namin yung mga products namin. Hindi ako yung naglililok o nag-uukit nito. Actually, ako ang marketing arm ng mga artist namin. Hindi yung taga-ukit. Samantala, plano ng Department of Trade and Industry na mas mapalakas pa ang mga produktong nagmumula sa mga alagang baka sa Masbate. Ilabas natin dito sa Masbate, processed na meat or any other byproducts made of cattle. Kasi doon may value addition. Kung ilalabas natin dito live na baka, wala. Hanggang doon na, yung business stop na doon. Galing sa rancho, palabas ng pier, papunta doon kung saan yung destination, that's the end of it. Nakipag-ugnayan na rin ang DTI Bicol sa pamalang palalawigan upang mas mapaunlad ang paglikha ng iba't ibang produktong mula sa mga raw materials na baka. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Lunes. Salamat po at shout out kina Ricky Dokdok. Hindi pala Lunes ngayon, Martes. Hindi nga sasabihin ko Martes. Buti na. Sabi ko nga pala, bukas Miyerkules si Del. Naalala ko. Sige, inulit ko po. Shout out po natin si Ricky Dokdok. Ganyan po si Christian Torrecampo at Edwin Malio. Ganyan kay Ara Pilar, Gerard Anthony Villadolid at Romelda Fernando. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 5 at 9 na nagsasabi, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.